Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang madaling araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasaan mang panig kayo ng mundo, maganda po sana kayo. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga manonood po. Medyo late night na ang ating live at meron po tayo mga nakitang mga balita. Kuya Pogi, shoutout. Ate Presi Sablawa ng aking kumare magiting na iskonyan yan. Shoutout po Ate Presi Sablawa. So magandang araw po sa inyo at ang ating pong pag-uusapan ay ang pagiging orokan nitong si BP Sara. Naku, napaka-orokan nitong ano na ito, itong si Madam sa totoo lang. Nung pong ating nakita itong balita ng pagpunta niya doon po sa sa Bicol, sa Naga, ay naku sus Mariosep. Babalahurain lang kayo niyan, Ate Ira Ramos. Babalahurain kayo niyan. Si PBBM nga, imaginein mo. Saan kayo nakakita? Kasama Uniteam. Eleksyon. Kahit saan magpunta si PBBM, nakasunod si Sara. Tapos ngayon, sasabihin niya, hindi daw sila magkaibigan. Ang kapal ng mukha mo, orokan ka. Kaya hindi na tayo magtataka kung etong si BP Sara ay talagang ano to actually ito desperate moves na talaga to. Desperado na po talaga ang grupo ni Duterte. Desperado na. Wala na eh. Wala nang kinang eh. Wala nang matibay na kandidato. Itong sila Digong saka itong si Sara. Wala na sino. Kung nakikita nyo po diyan sa litrato na yan, sa nakapost diyan. Makikita nyo naman po diyan kung sino yung mga sinasabi ko. Yung mga diyan, yung mga litrato na yan, diyan. Sino ba diyan ang tingin nyo ay winnable sa 2025? Wala. In politics talaga, no permanent friends and enemies. Tama po kayo. Ate Presi, matindi tong si Sara. Grabe ka plastikan nito. Kung yung ama, plastic. Naku po, mas matindi to. Doon nga lang sa eto para pakita ko sa inyo doon nga lang sa sa Congress hearing. Saan kayo nakakita ng Congress hearing pero may suot na ayan may earphone. Kita nyo kung gaano kabastos yan. Pag ito sinabi niya magalang siya niyan putting on earphones during a congressional hearing is the height of being a bratinela. Diba? Bratinela to the highest level po talaga yan. Salamat naman Ate Las Precious. Nako, yun nga po. Talagang stressful dito sa national. Mabuti sana kung urokan, kundi plastic na plastic yan si Sara. In politics talaga, no permanent friends and enemies. Tama po. Kahit dito sa vlogging, Ate Presi, ganun din po. Walang permanent friends at wala ring enemies. Wala ring permanent enemies. Yung mga dati kong kalaban, kakampi ko na ngayon eh. Ayan, professional si BP Lenny, hinarap kang tao, harapin mong mas tao at may pagpapakumbaba. Yun lang yun. Political strategy naman ginagawa ni Duterte. Matalino si BP Lenny, abogada, philanthropo at awardee. Alam niya yan. Yun nga. Oo. Saka mukhang makakalimutan ba ni BP Lenny yung ginawa ni Sara sa kanya. Meron tayo mamayang ipapakita.
alam niyo po, merong ginawa 'tong si VP Sara kay VP Lenny noon. May ginawa 'yan, naku hindi makakalimutan ni VP Lenny 'yan. Ngayon po eto, papakita ko sa inyo kung ano ang, ginawa ni VP Lenny kay VP Sara. Ay, ginawa pala ni VP Sara kay VP Lenny noon, baligtad, mali, mali. Erase, erase. Ayan. So, meron po dating ginawa 'yan si VP Sara kay VP Lenny. Sinaway nga lang ng nanay niya 'yan, eh. O baka CB lang si former VP Lenny kay Sara. Eh, tiyak po 'yun. Kasi kung ako 'yun hindi ko rin makakalimutan yung, kung ano ang ginawa sa akin nito. Ah, Eto, pakita ko sa inyo kung gaano ka-plastic 'yan. Napakadelikadong tao nitong si Sara. Nasa loob ang kulo. Alam niyo po sa amin sa Bulacan, meron pong ganiyang, kasabihan na mahirap maging kaibigan o maging kaaway ang isang nasa loob ang kulo. Etong si VP Sara mukhang may tililing 'to, hindi lang na nasa loob ang kulo, mukhang may tililing din, eh. Ako diskumpiyado ako dun sa dalaw niya kay VP Lenny, bakit? Baka may masamang binabalak 'to, eh. Panoorin natin. Bumelta si Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte sa pahayag ni Vice President Leni Robredo tungkol sa katapatan o honesty. Gitna alkalde, paano maniniwala ang publiko sa anyay peking vice presidente? Sagot naman ni Robredo, kahit pa-insultuin siya, paninindigan niya ang kanyang pahayag. Dahil itong unang balita ni Salima Refran. Maanghang mga banat ihugpong ng pagbabago chairperson Mayor Sara Duterte Carpio kay Vice President Leni Robredo. Anya, umiwas na dapat si Robredo sa pagkukomento kaugnay sa katapatan at integridad, lalo't simula pa lang na question na raw ang pagkapanalo niya bilang ikalawang Pangulo. Iniiwasan din umano niyang sagutin ang alegasyong may karelasyon siyang may asawa, kaya hindi raw requirement ang good moral character para kumandidato sa pagka-vice-presidente. Kung ipipilit daw ni Robredo na kailangan maging tapat para makatakbo sa public office, dapat daw magpaalam na siya sa pangarap na maging Pangulo balang araw. Pinaalalahanan din niya si Robredo, huwag umiwas sa pagsagot sa mga argumentong siya naman daw ang nagsimula. Hindi raw dapat ito nagtatago. Kita mo 'yan. Argumento na si VP Lenny gumawa. Yung argumento na binitiwan mo dito sa Congress, sa mga kongresista sa Congress, ba't hindi ka makasagot? Sa Robredo camp, lumalabas daw kung ano talaga ang anyay fake courage. Muling nanindigan si Mayor Sara, hindi dapat issue ang katapatan sa kampanya at peking Vice President umano si Robredo. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake Vice President. Sinagot yan ni Robredo. Fake VP. Tapos pupuntahan mo sa Naga City. Ano akala mo? Time will heal? Ano akala mo? Madaling makalimutan yung katarantaduan na ginawa mo kaya VP Lenny at ng ama mo? Tatay mo, grabe mga mambuisit dito kay VP Lenny noon. Tapos ngayon, ang akala mo, ginagawa sa'yo yung ginawa ni Digong sa kay VP Lenny. Akala mo, gumaganti lang ang mga kongresista sa ginawa ng ama mo kay VP Lenny, pero hindi. Meron ka talagang mga kailangang sagutin sa mga nawawalang pondo, sa mga pera na hindi maipaliwanag kung saan mo nilustay. Robredo na nasa Hong Kong para sa mga programa ng kanyang tanggapan. Never akong sumagot sa viciousness, never akong sumagot sa init ng ulo. Yun, di ba? Si VP Sara,
papa-interview sa labas ng Congress, ano sasabihin? Never again, hindi kami magkaibigan yan, si PBBM daw. Diba? Malayong malayo talaga si BP Lenny, kaya BP Sara. Si BP Sara ay isang bratinelang hindi naibili ng candy na naglulupasay, nagmamaoy, nagwawala, at nagmamarakul yung bata. Ganun ang pinapakita ni BP Sara. Si BP Lenny, edukada. Simpleng-simpleng sumagot. Edukada, kagalang-galang, respetado. Kasi tingin ko hindi naman yan nakakatulong sa atin. Kahit insultuhin ako, hindi naman nagbabago yung paniniwala ko. Hanggang ngayon, kahit ininsulto niya na ako, paniwala ko talaga. Napakahalaga ng pagiging totoo, napakahalaga ng honesty sa hindi lang sa eleksyon. Noong 2016, Tama, hindi lang sa eleksyon. Di ba? Aba, BP Sara, hindi lang importante ang honesty sa during election. Kapag ikaw ay nangangampanya, pwede kang magpakita ng katapatan. Pero mapapatunayan mo ang katapatan kapag ikaw ay nakaupo na. Maipapakita mo ang katapatan kapag ikaw ay nakapwesto na. Maipapakita mong tapat ka sa mga pinagsisilbihan mo kapag ikaw na ay nasa opisina na, pag nanalo ka na. So katulad ngayon, ikaw, BP Sara, kino-question ng taong bayan kung saan mo nilustay ang pera na pagkalaki-laki na pinapabalik ng COA, kino-question ng COA ang mga pondo na hindi mo maipaliwanag kung saan mo nilustay, nasa ng katapatan mo. O, dinabolja ka niya, no, ni BP Lenny. Neklara ng COMELEC si Robredo na nanalo sa vice presidential race na mahigit 260,000 votes kay dating Senador Bongbong Marcos. Sa election protest laban sa kanya, sinabi ni Robredo na naghihintay daw siya na magdesisyon na. Kung may massive fraud, isang election lang naman yun, isang resulta. Di yung lahat na nag-election ng 2016, gusto bang sabihin, kaduda-duda yung pagpapanalo. Sa alegasyong may karelasyon daw siyang may asawa. For the record, wala. At hindi totoo, hindi ko yan sinagot. Pag binalikan nila yung Facebook page ko, nandun. Kailangan lang mag-research. Mahirap na patulan yung fake news. Yun, oo, fake news talaga yan si BP Sara. Bakit? Ano sabi ni BP Sara? Ang pondo daw ng bayan ay hawak lamang daw ng dalawang tao. Sino yon? Si Saldico, Representative Saldico, at ito pong si House Speaker Martin Romualdez. Mali po yun. DBM po ang umahawak ng pondo ng taong bayan. So fake news talaga si BP Sara. Kasi paulit-ulit lang. Pinagtawanan naman ni Robredo ang sinabi ni Duterte Carpio na pangarap niya maging Pangulo. Sino nasasabi may pangarap ko? Matapos sa maanghang na pahayag, ceasefire muna daw si Ang ganda ng tawa ni BP Lenny dun Parang alam mo yung napakatalinong tumawa. Duterte Carpio matapos kausapin daw ng inang si Elizabeth Zimmerman. Ayan, di ba? Kita nyo, akala ba ni Sara madaling makalimutan yun? Ikaw kasi Sara, simula noon hanggang ngayon, puro ka alegasyon, puro ka pamimintang, puro ka pagtuturo ng mga tao na sinasabi mong may ginagawang masama sa gobyerno. Pero yun pala, ikaw pala ang may ginagawang hindi maganda. Diba? Ikaw pala ang merong katarantaduang ginagawa sa gobyerno. Ayun, Kaugnay nabubuking, saan ba nabubuking ang Tuntuhin ako. Hindi. Saan ba nabubuking ang kumbaga mga chismosa, diba, sa sarili nilang bunganga. O, ayan. O, dinabuking ka. Di nalaman talaga namin na ikaw wala ka talagang bearing kahit noong ikaw ay mayor pa lang ng Davao City, hindi ka pa vice presidente, wala ka talagang kwenta.
Ayun, nawala ako. Teka, puntahan pa natin 'to, Eto pa, meron pa dito. Marami dito. Meron marami pa ditong mga balita patungkol sa kay Sara at, yung pambabalahura niya kay, VP Leni noon. Ah, Papakita ko po sa inyo, ha. Eto, ayan, naku, grabe kung magbalahura yan si Sara Duterte. Ingat ka diyan, VP Leni. Matapos pukuli ni Mayor Sara Duterte ng iba't ibang issue si Vice President Leni Robredo, ceasefire daw muna ngayon ng alkalde. Napagsabihan daw kasi siya ng inang si Elizabeth Zimmerman. Ang tugod dyan ni Robredo, mothers know best. Nakatutok si Chino Gaston. Question sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo noong 2016 elections ang muling inungkat ni hugpong ng pagbabago chairman at Davao City Mayor Sara Duterte noong Sabado. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake vice president. So in-enumerate ko doon na bakit siya tinatawag ng mga tao na fake VP. Number one, her character. Number two, there is an electoral protest based on massive fraud against her. Tugon yan ng presidential daughter matapos magbigay ng reaksyon si Robredo sa naunang pahayag ng alkalde na hindi dapat maging issue ang honesty o katapatan ngayong eleksyon. Si Robredo, ayaw na raw niyang patulan ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Never akong sumagot sa viciousness, never akong sumagot sa init ng ulo. Kasi tingin ko hindi naman niya nakakatulong sa atin. Si Robredo ang idineklara ng COMELEC na nanalong bise noong eleksyon 2016 matapos lumamang na mahigit 200,000 na boto laban kay Marcos. Dinidinig ngayon ng Presidential Electoral Tribunal ang election protest na isinampa ng nakatunggalin si Bongbong Marcos. Isang eleksyon lang naman yun, isang resulta. Di yung lahat na nag-eleksyon ng 2016, gusto bang sabihin, kaduda-duda yung pagpapanalo. Sa isang pahayag pa, sinabi ni Inday Sara na dahil sa mga kwestiyon sa pagiging bise ni Robredo, dapat na raw umiwas na ito sa pagkomento tungkol sa integridad at pagiging tapat. Kung ipipilit daw ni Robredo na kailangan maging tapat sa pagtakbo, dapat ay magpaalam na siya sa anyay pangarap na maging Pangulo. Tugon ng bise, Sino nasasabi may pangarap mo? sa pagpunta sa Ang cute ni VP Leni dun. Lipa, Batangas kahapon, sinabi ng alkalde na ceasefire muna siya sa pagtira kay Robredo matapos daw pagsabihan ng inang si Elizabeth Zimmerman. Nag-pack up na po ang Inday Sara show. Wala na po siya. Sarado na po. Medyo napagalitan ako. Sinabi niya na alam naman ng lahat na anak ka ni Rodrigo, but dapat din malaman ng lahat na anak ka ni Elizabeth. So, shut it down. Sabi ko, sumasagot lang naman ako. Then, yun ang sinabi niya. Sabi niya, you have to be kind, first of all. Pero kanina, ito na ang kanyang sinabi. Let's see how long I will last. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Robredo na mother knows best. Basta sa huli raw, ang kanyang polisiya ay hindi na raw siya sasali sa palitan ng mga insulto at masasamang sinasabi. Ayun, 'di ba? Mother knows best. Kasi nga si VP Sara nga kasi, para tong bata na hindi naibili ng candy tapos nagmamarakulyo. Spoiled brat yata 'to, sanay yata 'tong lahat ng gusto niya nakukuha niya, 'di ba? Kaya ganyan po ang nangyayari, 'di ba? Si Sara kasi, bunganga ng bunganga. O ngayon, paano namin masasabi na may integridad at honest ka sa pagpunta mo kay, VP Leni? Paano mo masasabi ngayon na ang pagpunta mo kay VP Leni ay meron kang magandang hangarin? Samantalang noong mga unang panahon, na ikaw ay, mayor pa lang, binabanatan mo na itong si VP Leni. Grabe ka kung magsalita ka kaya VP Leni. Ito pa. Binuweltahan ni Davao City Mayor Sara Duterte si Vice President Leni Robredo.
Kaugnay yan ang pahayag ni Robredo na may mga aral na pwedeng magamit ng Davao City para bumuti ang sitwasyon sa lungsod. Ang sabi ni Mayor Sara, huwag daw siyang politikahin ito. Balik naman ang kampo ni VP Leni. Game daw ang bise na tulungan ang lungsod. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Ma'am, good morning. Sa kanyang radio program kahapon, tinanong si Vice President Leni Robredo ng Anchor tungkol sa delikadong sitwasyon ngayon ng COVID sa Davao City. Sagot ni Robredo, nakaalarma ang dami ng mga kaso sa lungsod. The mere fact na mas mataas siya, mas alarming yun kasi mas konti yung kanyang population. Inihalimbawa rin niya ang Cebu na anya'y pwedeng kapulutan ng aral ng Davao City. Sa Cebu parang controlled, diba? Parang controlled. And marami yung ginawa ang partnership doon ka, Ellie. Hindi lang talaga LGU pero very active doon yung medical community. So, tingin ko yung mga lessons sa Cebu, ganun din. Makakapulot ng aral yung Davao. Mas nakakatakot daw kasi ang COVID situation sa probinsya, lalo't limitado lang ang bed capacity sa mga ospital doon. Alam mo, sa amin sa Naga, talagang nag-100 plus cases a day lang. O hindi nga 100 pala, hindi nga 100 cases a day. Puno na kaagad yung ospital. Kasi yung designated na COVID beds ay limited din para sa ibang mga sakit. Tinukoy din niya ang ilang epektibong tugon ng iba pang probinsya na nakaranas ng spike sa COVID cases. Hindi nagustuhan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang mga sinabi ni Robredo. Sabi ng alkalde, huwag daw magbigay ng payo si Robredo kung hindi naman ito alam ang totoong nangyayari sa lugar. Tinutulungan din daw niya ng mga pribadong sektor ang lungsod ng Davao para matugunan ang COVID situation doon. Dapat daw iwasan ni Robredo ang pagkakaladkad sa COVID-19 surge sa Davao City sa umunoy tangka nitong pamumulitika. Sabi pa ni Mayor Sara, may tamang panahon para atakihin ang kanyang trabaho ngayong pandemic bilang local chief executive. Yan daw ay sakaling manghas itong tumakbong presidente. Tugon naman ng tagapagsalita ni Robredo, ang pangalawang pangulo raw ang pilit hinahatak sa usapin ng pamumulitika habang nakatuon ito sa pagtulong. Gain din daw tumulong si Robredo sa Davao kung hindi siya pupolitikahin. Parehong inuudyok ang tumakbo sa pagkapangulo at posibleng magbanggaan sina Robredo at Sara Duterte sa eleksyon 2022. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ay, nako talaga. Ikaw talaga. Kinontra ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pahayag. Alam nyo, napakaraming mga banat nitong si Sara Duterte noon kay BP Leni. Tapos dadalawin mo sa bahay. Paano kami makakaisip na malinis ang intention mo doon? Bakit? Desperado ka na ba? Desperada ka na ba? Alam mo na ba na palubog na bangka nyo? Alam mo ba? Na wala na kayong makukuhang boto sa taong bayan. Bakit? You are being exposed. Na-expose na kayo eh. Alam na ng taong bayan sino promotor sa Parmali. Alam na ng taong bayan sino ang protektor ng droga. Alam na ng taong bayan kung sino ang pasimuno ng Pogo at napakalaki. Bilyon ang kinita ng mga dating nakaupo sa gobyerno sa Pogo. Alam na yan ng taong bayan. Hindi nyo na yan maitatanggi. Hindi na yan maitatago. Sisingaw ang lahat ng inyong baho. Kaya, lumalapit na si VP Sara kay ex-VP Leni. Naku po. Jesus Mariosep talaga. Kuya Pogi, kung ang VP si Leni ngayon at same sila ng sitwasyon ni Sara, opposite ang gagawin ni Leni dahil sa huli ang tao ang husga sa'yo. Pangarap niyang maging pangulo kaya gagawin niya lahat. Ano yun? Lahat. Lalabas ginamit si PBBM. Rina Rayala, kamusta yung gasolinahan? Okay naman daw po. Malaki daw po ang kita araw-araw. Kuya Pogi, kung anong tinanim, yun ang aanihin mo. Bumalik lahat ng sasabihin natin sa kapwa natin. Mabuti o negatibo man, tandaan nyo. Tandaan niya, nasa politika siya araw-araw. Ang mata ng tao nasa kilos at sinasabi niya, be wiser. Okay, Reynaldi Dizon, mag-ingat ka sa tuso, Leni Robredo. At the last precious, Pogi, true ka dyan, what you reap is what you sow. Diba?
Kuya Pogi, ganyan dapat kay Madam Robredo. Dapat ang mindset ng politiko mahinahon, humble, professional, tapat sa trabaho at sa tao dahil ang galing at husay nandyan na. Tiwala na lang tao ang mahirap makuha. Oscar Puzon, shoutout po Pilipina. Pugana, Bigno kay Saraan. Hakim Manonggyuing, halata bakit pumunta si BP Sara Duterte kay Leni Robredo dahil siya na lang kulang sa lineup sa papa niya. Malabo siya dyan. Kuya Pogi, Paps, bakit hindi ka nagpapalam? Bigla ka nawawala. Naibak ko po. Kuya Danilo, hindi ako makaleni pero mag-ingat ka sa sungay ni Sara. Tama, mas mahaba sungay niyan. O, pag sumanib si Leni kay Sara, mawawala ng kredibilidad si Madam Leni. Maraming magagalit sa kanya kaya iwasan na lang niya. Tama, Ate Lori Mamawag. Kuya Pogi, kaya hindi na umangat at tumasenso itong Pilipinas dahil mula sa kapitan at pangulo, kurap, magnanakaw, alam ng bawat individual yan. Samahan mo ng negosyanteng matakaw, taas ng presyo at kawalan ng trabaho. O yun. Gordoni Mondares. O, kala ko ba Sherwin manok nyo DDS, diba? O nga eh. Hakim Manonggyuing, ngayon palang galit na ako kay former Vice President Leni Robredo kung sasanib siya sa mga Duterte lineup. Nako, wag na po. Ate Last Pressure, shoutout daw Ate Lori Mamawag. O ngayon siya lumalapit. O nga, pagkatapos niya pinagsabihan ng mga hindi magagandang salita. Noong Vice Presidente si Leni, saka siya ngayon na babanat yan, di ba? Kuya Pogi, malaki ang potensyal ni BP Leni Robredo, inasa na ng serbisyo sa tao. Nakikita ng tao si Madam Robredo kung sino at paano maging BP during niya. Now, watak na ang Marcos at Duterte, napapanahon siya sa 2028. Kuya Pogi, sa totoo lang nung panahon ng kasagsagan ng bagyo, Karina, etong si BP Sara nag-abroad, nanood ng concert daw. Ayon sa mga balita. Samantalang etong si BP Leni, nasa Naga lang pero tulong ng tulong sa mga kababayan natin sa NCR na sinasalanta ng Bagyong Karina. Yung nakaupo, incumbent incumbent Vice President nasaan? Nandoon po kay Taylor Swift daw. Eto, papakinggan natin to. Kinontra ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pahayag ni Vice President Leni Robredo na hindi dapat tumakbo sa eleksyon ng mga sinungaling na kandidato. Ayon sa alkalde, iwasan na dapat ni Robredo ang pagkukomento sa issue lalo pat kinukwestiyon ang katapatan ng aniyay peking vice-presidente. Sagot naman ni Robredo, kahit daw insultuhin pa siya, maninindigan pa rin siya sa paniniwala niya. May news to go si Salima Refran. Maanghang mga banat ihugpong ng pagbabago chairperson Mayor Sara Duterte Carpio kay Vice President Leni Robredo. Anya, umiwas na dapat si Robredo sa pagkukomento kaugnay sa katapatan at integridad, lalo't simula pa lang na question na raw ang Yun din pala yung balita na yun. Binuweltahan ni Davao City Mayor Sara. Iba lang yung nagbalita, pero yun din pala yun. So talagang etong po talaga to si BP Sara Tuso, mag-ingat po kayo mag-ingat po kayo. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice Ito yung balita ngayon yung pagkikita nila sa Naga City. President Leni Robredo sa Naga City. Sabi ni Robredo sa isang pahayag, nagpunta sa Naga ang bise para sa Peña Francia Festival. Sinamantala raw ni Duterte ang pagkakataon at binisita si Robredo sa kanyang bahay kung saan sila nag-usap. Sabi ni Robredo, personal at hindi politikal ang kanilang pinag-usapan. Political daw at hindi daw yung pinag-usapan nila. Syempre alam natin yan na etong si BP Sara, hindi yan pupunta kay Leni kung wala pong itong kailangan. May kailangan yan, kaya pumunta yan dyan. May kailangan yan. Ako, hindi totoo yan na Eto nga dati, kita nyo Tinawag. Ito yung ginagawa dati ni Digong kay BP Leni. Tinawag ni Vice President Leni Robredo na last straw ang utos ni Pangulong Duterte na wag na siyang padalo. Inatake mo ng inatake, syempre, yung tumutulong sa'yo.
Diba? Wala ka matatanggap. Nauna rito, iminungkahi ni Robredo kay Pangulong Duterte na huwag pirmahan ang executive order na nagbabawal sa land conversion sa susunod na 2 taon dahil maaantala raw ng ban ang pagkakaroon ng pabahay para sa mga walang tirahan. Tinawag Kita nyo yan. Yung mga ganyang banat ni Digong, di ba? Grabe yung dinanas ni BP Sara diyan, ni BP Leni diyan. O isa rin pala sila Madam Leni na ayaw mailibing si PFEM. Opo, yan dilawan yan di ba noon? Okay, Ate Lori Mamawag, di personal lang, malamang political issue. Yes, syempre. Ako naniniwala ako doon, hindi pupunta si Sara doon ng walang dahilan. Okay, sabi ni Kuya Pogi, 1:100 ang ratio ni Sara when it comes to public service. I think nahihila lang pababa si Robredo ng Dilawan Party. Hindi perpekto ang Dilawan Party, kaya may aspeto na nagdadalawang isip ang tao. Okay, Ate Lori, mas mainam lalaki ang maging presidente. Sana may mga malalakas na kandidato pa. Kung meron naman pong babae na nakarapat dapat, di ba? Okay yun. Pero yung katulad niyan, kung ang magiging presidente ay si Sara Duterte na hindi karapat dapat maging presidente dahil ibabaw tayo sa utang niyan, tamad yan, nagpapakain niya ng panis, bulok na Nutriban, hindi niya na pinapamudmod ang mga laptop na dapat ay napapakinabangan ng mga estudyante at ng mga guro. Hindi dapat yan maging presidente, di ba? Yun nga lang 125 million tinatanong sa kanya kung saan niya nilustay nagagalit siya. Lalo na kapag presidente na yan, hindi mo na pwedeng questionin yan, di ba? So ngayon, ito po ang kasi meron ako nakikita sa FB, mga post sa FB na sinasabing ito daw po nga si BP Sara, hindi daw hindi naman daw hindi naman daw dapat makikipagkita dito si si BP Leni, kaya lang mapilit daw. Mapilit daw ito si BP Sara. Kaya nga sabi ko, pinilit magkita diyan sa aking thumbnail. At sigurado ko na napakahalaga ng nito, ng inilapit nito kaya dito kay BP Leni Robredo, ex-BP. Kasi katulad dito, ito yung kanyang pahayag. Statements on the Vice President's Bicol trip. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo during her stay in Naga. Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolano. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. Amin ba yan? Tingin niyo ba amin niya na hindi siya distressed o depressed? Desperado yan. Ba't ka makikipagkita sa dati mong sinabihan na nakikipagrelasyon sa may asawa? Ayan, si BP Sara, baka magreklamo na naman yan, napicturan sa Naga Airport. Bakit ka nakikipagkita at nakipag-meeting, nakipag-usap ng personal sa dati mong binabanata na sinasabi mo na nakikipagrelasyon sa may asawa, hindi honest, fake BP. Sus Mariosep, ikaw talaga BP Sara, halatang-halata ang iyong pagiging mo Alam niyo sa totoo lang ako na ko diyan na ito po ay si BP Sara po ay kumbaga desperado na kasi papalubog na ang bangka papalubog na po ang
barko ng mga Duterte. Papalubog na po ang barko nila. Wala nang makakapagpaahon diyan eh. Wala nang makakapagpaahon diyan. Sirang-sira na ang mga Duterte. Bakit? Diyos ko naman. Sino ba naman ang matutuwa? Na etong okay, eto. Puntahan natin 'to ha. Eto po yung video. Ayan, usap-usapan daw ngayon sa Naga City ang pagdedma ni dating VP Leni Robredo sa pag-imbita sa lunch ni VP Sara Duterte ngayong Biyernes. At nang imbit ni Leni sa lunch, si Sara nagpunta pa ito sa bahay ni Leni pero wala ang dating VP sa bahay nito. Gusto kasi ni Sara ay Leni na kilalang leader ng mga dilawan. Kapal ng mukha ni Sara, matapos laitin ninyo mga dilawan, ngayon hihingi kayo ng tulong? Si Sara Duterte, Duterte. Yan po ang sinasabi nitong si sa totoo lang extreme. Talaga naman po, tama naman yun talaga, di ba? Ang grabe ang mga salita na binitiwan nitong si Sara Duterte patungkol kay Leni. Tapos ngayon pupuntahan mo? Tapos ngayon talagang hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng personal na meeting. 'Di ba parang napakakapal naman ng mukha ni VP Sara nun? Ako talaga nakakapalan ako sa mukha ni VP Sara sa ginawa niya na 'to. Talagang nakakapalan po ako sa mukha niya. Bakit? Grabe kung magsalita ito sa sa mga dilawan. Grabe kung magsalita ito sa mga grabe magkomento nito patungkol kay VP Leni itong si Sara, tapos ngayon pupunta-puntahan mo. Lalapit-lapit ka. Naku po, ikaw talaga, halatang-halata po ang pagiging desperado nitong si VP Sara. Kasi alam niya, wala na silang winnable na mga kandidato sa darating na 2025 election. Sino ang mga ikakandidato niya? Si Bato. Etong si Baste. Sus, Mariosep. Heto, hindi ko nga ito kilali. O si Digong. Sus, Mariosep, talo yan. Si Digong, di mananalo yan. Ito sa 2028. First and last term na ni Robin Padilla. Si Bongo lalo. Talo talaga to si Bongo. Etong si Mike Rama, nako nasuspindi nga to kasi may katarantaduhan tapos etong si si Philip Salvador. Naku po, anak nga niyan hindi nga maasikaso, taong bayan pa kaya. Ay, naku talaga. Salamat po Ma'am Brenda Barton. Ayan, salamat po sa inyong pagpunta rito sa aking live. True Chris Ulo. Kaibigan natin yan. Tropa Pips natin yan. Loko nga yun, naka-live nung tumawag sa akin. Shoutout kay Tol Chris Ulo. Salamat po sa inyong mga pag-subscribe sa akin at sa aking mga kaibigan. Tulungan lang po tayo kasi alam niyo po nasira po algorithm ko. 2 araw po kung walang wifi. Yung mga na-upload ko po, mga old videos, mga hindi na po relevant, kaya po nawala po ang aking algorithm. Kita niyo po 65 lang nanonood sa akin. Dennis Santos, good morning. Jam Lara, mga OA kayo. Wala naman silang pinag-usapan na iba kundi nilinaw na personal lang na ang pinag-usapan. Bakit? Nandun ka ba, Jam Lara? Nasa harapan ka ba ni Sara saka ni Leni? Wala ka nga doon Hakim Manong Giring, kung matuloy ang alyansa Sara Duterte at Leni Robredo, ako na magsasabi sa tao huwag boto si former Leni Robredo. Hindi po yan mag-aalyansa. Wag po kayong maniwala dyan, hindi po totoo yan. Si Sara Duterte, tuso. At akala niya, maiisa niya ang isang matalinong abogada na katulad ni VP Leni. Malabo yan. Kung pagsabihan nga niya yan si VP Leni, nakikipagrelasyon daw sa may asawa.
Kuya Pogi, meron pa Paps, may mahusay dyan sa pag-angat ng bangka. Ibigay mo sa Chinese Coast Guard, maayos yan. Basta kakulay nila at ilang direksyon lang ang goal sa pwesto, magpayaman, mabusugan tiyan at sambahin. Ako po. Eleanor name. Todo kapal talaga yan, mukha Maya. Maya. Ano ba yan? O, wala na, tapos na, sabi ni Raisa Sarip. Philbert, ang galing mong magkomento, pare. Kayo sira. Anong kayo sira? Desperado na talaga ang mga Duterte family, tama po. Ate Lori, nagsisimula na mag-campaign sa mga probinsya si Sara. Kaya nga 2 billion ang hinihingi niya na pondo eh. Take note, walang pupuna, walang mangyayari ng panahon ni Duterte. Mali at overpower na kaya BP ang kakastigo. Pero panahon yan, bulag ang tao. Masaya at sobrang tiwala sa mga Duterte. 35,000 ang nagurbur. Sabi ni ate, last precious for me, pareho sila may interest, both Lenny and Sara. Okay, iba talaga pabahay ni PBBM, sabi ni ate Lori Mamawag. Isa rin pala si Madam Lenny na ayaw malibing si PFPM. As sa ate Presi, siguro mas may interest tong si, si Sara kasi siya ang dumayo eh. Alam nyo ba yan, si Sara Duterte, mahilig yan sa dumayo sa mga taong may kailangan siya. Pero kapag napakinabangan niya na, wala na, iniitsapera niya na. Alam nyo po ba, dinayo pa niyan. Si House Speaker Martin Romualdez sa, kung di ako nagkakamali, Bacolod or Iloilo. Basta pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez noong mga panahon ng kakandidato to na vice-presidente. O, tapos ano ngayon, di ba? Kung siraan niya si House Speaker, ganun-ganun na lang. Morning, Brother Macmac, silent lang si ex-VP Lenny at Brilliant. Tama po, Kuya Junbal, 02. Kuya Pogi, sir, gagamitan mo lang ng logic, mga politiko yan, kaya advantage sa tao na isipin yan coalition dahil malapit na COC by October. Lalawakan lang natin ang ating isip, gamitin mo lang na talino, mapagtatanto mo. Yun lang naman gamit ko eh, common sense lang, saka logic lang naman ginagamit ko sa sa kapag nagla-live. So puntahan po natin itong interview ng spokesperson dati ni VP Lenny, panoorin. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. Alamin natin yung purpose ng pagkikita nila. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez, ang dating spokesperson ni Robredo. Magandang gabi po, Attorney Gutierrez. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Gorina. All right, thank you for your time, Attorney. Bakit po nagkita sina VP Sara at dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan na mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Lenny para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po magkikita o Ayun na, di ba? Pumunta daw doon. Siya mismo ang personal na pumunta. Kaya BP Lenny. Aba, ibang usapan na yan, di ba? Malaking malaki ang hinihingi nitong pabor o ang kailangan nito kay BP Lenny. Hindi lang personal yan. Huwag kami, ha? Hindi nyo kami mauuto, hindi nyo kami mapapaikot. Huwag kami. Ilan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Lenny na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Lenny, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Lenny na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nang nagkita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant face, at yun lang. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Lenny, dating VP Lenny? Sa aking pagkakaalam, slightly under an hour sila nag-usap pagkatapos na dumalaw ni VP Sara doon sa bahay ni VP Lenny. Attorney Barry, when was the last time they saw each other prior to this one? Naku! I think
prior pa to 2016, the 2016 elections. I don't recall a single time during the entire term ni VP Leni from 2016 to 2022 na personal silang nagkita. Maski nung transition, hindi nagpunta si VP Sara mismo, kaya ang nakausap lang namin ay yung kanyang team. So I think this will be the first time since... Di ba? Kita nyo, transition period, hindi po nagpakita diyan si VP Sara. Tapos ngayon pumunta ka kaya VP Leni. Kita nyo kung gaano po ka-plastic 'yan. Papakita ko sa inyo, totoo 'yang sinabi ni si Barry Gutierrez. Transition period, hindi po talaga pumunta 'yan sa ating noon ay vice presidente. Ito yun. Hindi talaga pumunta yan, hindi nakipagkita yan. Sa Zoom lang yata, sa Zoom. Ito, totoo yung sinasabi na yan. Has requested for an initial transition meeting with outgoing Vice President Leni Robredo. In a letter dated May 27th, the VP-elect asked for a virtual meeting to discuss protocols, policies, and other matters concerned. Kita nyo yan Zoom lang yan. Video call lang. Kita nyo yan kung gaano katindi yung si Sara. Kasi hindi niya kailangan noon si VP Leni. Kaya video call lang. Ngayon, kailangan niya si VP Leni para makaahon sa pagkakalugmok. Diba? Riders for Life. Sinusuka ng kakamping kang Duterte. Tama. Akala yata ni VP Sara, si VP Leni ay isang trapo na na kahit na sinusuka ang ng mga kakampi ang isang tao ay tinatanggap pa rin. Hindi po ganun si VP Leni. Naku, malayong-malayo to sa mga naunang dilawan. Earning the OVP. But in a later statement, Duterte's camp clarified that the meeting will be between members of the staff and not between the incumbent and the incoming vice president personally. Nevertheless, Duterte said she hopes for an orderly transition of office. Kita nyo? Hindi niya pinuntahan ng personal si VP Leni noon. Bakit? Kasi nga wala siyang kailangan. Ngayon lang siya may kailangan. Ngayon lang siya may kailangan kaya po talagang yan, kahina-hinala ang pagpunta niya doon sa Naga City. May kailangan yan si Sara pa. 2016, 2015. Opo. So, kakaiba ho ito. Would you say na kakaiba itong pagkikita nila? Well, hindi naman katakataka in the context na nandun siya during yung time ng Peña Francia. Kasi normal naman na pag may dumadalaw na mga bisita sa panahon yan, usually nagpapaabot kay VP Leni na kung pwedeng dumalaw. At siya naman, lagi naman ganun. So madaming mga nasa politika, madaming mga miyembro ng gobyerno na kapag nasa Naga sila sa panahon na yan, ay talagang nakikipagkita sa kanya. So ako, tingin ko yun yung context na dapat nating tingnan itong nangyaring ito. Pero hindi ho sila kasi, hindi naman sila magkapartido. So you wouldn't even say it's unusual. I guess, siguro yung, hindi ba it's a surprise para po sa inyo, Attorney Barry? Well, definitely, para sa akin, surprise na si VP Sara ang nag-initiate ng pakikipagkita. Si VP Sara ang nag-initiate ng pakikipagkita. Tapos, di ba, hindi sila magkapartido, hindi sila magkaibigan, hindi sila magkaano-ano. Bakit makikipagkita si Sara diyan? Bakit makikipagkita si Sara? Kasi may kailangan, yun lang yun. Although tinitingnan ko na lang na in the context nga ng nangyayari naman yan, dito nga sa konteksto nung festival, na may mga iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang panig na nagpupunta doon, and many of them dumadalaw naman kay VP Leni. So ako, pero yun nga po yun Attorney Barry. Yung dalaw, yung biglaan, just to, yun lang talaga yun. Sorry to belabor the point, but
Ang galing nito eh. Alam niyo, sa totoo lang magaling to eh, itong babaeng to. Nakalimutan ko lang pangalan nito eh. Pero nung nasa CNN ba to, pinapanood ko talagi. Kaya lang ayoko minsan panoorin kasi English eh. Nagpunta ho ba si VP Sara dyan during the previous Peña Francia? Hindi ko alam kung last year she was there. Hindi ko masasagot. So we don't know that. You don't know that. And ang alam po natin is in the past years, if VP Sara ay pumunta po sa Naga sa Peña Francia, ay hindi po siya bumisita kay VP Leni Robredo. Ano po? Huling-huli ang point. Tama, siguro. Kasi ngayon ko lang nabalitaan na nagkita sila since 2015, 2016. Tama. Opo. So, ano po kanilang, siguro ito, did the former Vice President tell you ano po yung naging text ho ba o tumawag ho ba si VP Sara kay dating VP Leni? Ang pagkakaintindi ko, ang kumontak sa kanya, isang mutual acquaintance nila. At nagsabi nga na dadaan sana si VP Sara sa kanya and they were already on the way. So, yun. Are you at liberty to tell us who the mutual friend is? Well, unfortunately, hindi ko maalala anong pangalan. Pero kung gusto nyo malaman, I'm sure pwede namin ilabas at some point. Pero right now, the name escapes me. So hindi nyo po maalala? Opo. Attorney Barry, ano po ang kanila napag-usapan? Ayan. Sa kwento sa akin ni VP Leni, it was purely personal. Kwentuhan tungkol sa pamilya, kumustahan. Yun, parang the typical pleasantries na in-exchange ng isang taong dumalaw sa bahay mo during the festival. Walang napag-usapan tungkol sa any political political issue. Mas ang usapan talaga yung personal. So would kung talagang personal yung usapan dyan, di ba? Ibig sabihin, plastic talaga. Urukan talaga tong si Sara Duterte. No, napaka-plastic. Bakit? Utangin na dati kung ano-anong mga issue yung binabato mo, nakikipagrelasyon sa may asawa, kaduda-duda ang pagiging tapat at ang integridad nito. Tinawag mo pang fake BP. Tapos ngayon, sus Mariosep. Ngayon sasabihin mo na sasabihin dito sa balita na pinuntahan niya, 'di ba, para sa sa isang pagkikita lang, kamustahan. Hindi naman kayo magkaibigan ito yung balita Question sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo noong 2016 elections ang muling inungkat ni Hugpong ng Pagbabago Chairman at Davao City Mayor Sara Duterte noong Sabado. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake Vice President. So in-enumerate ko doon na bakit siya tinatawag ng mga tao na fake VP. Number one, her character. Number two, there is an electoral protest based on massive fraud against her. Tugon yan ng presidential daughter matapos magbigay ng reaksyon si Robredo sa naunang pahayag ng alkalde na hindi dapat maging issue ang honesty o katapatan ngayong eleksyon. Si Robredo, ayaw na raw niyang patulan ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Never akong sumagot sa viciousness, never akong sumagot sa init ng ulo. Kasi tingin ko hindi naman niya nakakatulong sa atin. Si Robredo ang idineklara ng COMELEC na nanalong bise noong eleksyon 2016 matapos dumamang na mahigit 200,000 na boto laban kay Marcos. Dinidinig ngayon ng Presidential Electoral Tribunal ang election protest na isinampa ng nakatunggalin si Bongbong Marcos. Isang eleksyon lang naman yun, isang resulta. Di yung lahat na nag-eleksyon ng 2016, gusto bang sabihin, kaduda-duda yung pagpapanalo. Sa isang pahayag pa, sinabi ni Inday Sara na dahil sa mga question sa pagiging bise ni Robredo, dapat na raw umiwas na ito sa pagkomento tungkol sa integridad at pagiging tapat. Kung ipipilit daw ni Robredo na kailangan maging tapat sa pagtakbo, dapat ay magpaalam na siya sa anyay pangarap na maging Pangulo. Tugon ng bise, sino nasasabi may pangarap mo? Kita nyo yan
mga banat ni ni Sara, 'di ba? So ibig sabihin, urukan talaga 'tong si Sara. O, Ate Cor Salcedo, hello po ate. Kuya Hakim, anong giring dapat magsalita na si ex-VP Leni Robredo? Bakit sila nag-usap? Baka hindi magsalita kasi secret O, pagkatapos makinabang, maninira or vice versa. Sabi ni Ate Las Precious, shoutout daw Ate Cor Salcedo. Kay Sir Makmak, madami naman urukan dyan sa Gedli. Nako Ate Las Precious, danas na danas ko yan mga urukan dyan. Danas na danas ko. Araw-araw meron akong mga nakakasalamuhang mga plastic lalo na sa pagbabloging, sa mundo ng vlogging. Naku po. Ultimo mga vlogger, pa-plastikin ka, gagamitin ka. Magpapa-shoutout sa iyo, magpapa-promote sa iyo. Tapos kapag kapag malaki na channel, hindi ka nakilala, hindi ka man lang mapuntahan, hindi ka man lang madalaw. Tapos sasabihan ka pa na bayarang vlogger, pero dati mong kasama dati mong kasama. Sasabihan ka pa na bayarang vlogger. Abay, naku, marami po talagang orokan dyan sa tabi-tabi. Kahit naman kay Yorme Isko Moreno, maraming nakapaligid dyan na plastic. Isa na dyan si Mocha. Si Mocha manggagamit yan. Kasi hindi siya kayang ipanalo ni Banat Bay, kaya dumidikit kay Yorme. Kaya gagamitin niya si Yorme para maging konsehal sa third district ng third district ng Maynila. Sabi ni Banat Bay, sabi ni Banat Bay, Representative Chua, handa ka na ba? Yun pala, ito pa lang si Mocha, konsehal lang. Iba pa lang si Nieto, ang kakandidatong third district representative ng Team Iskochi. Kaya itong si Banat Bay pahiya Hindi magiging congressman yan si Mocha. Ano ba alam niyan? Bobita rin yan. You say that si VP Leni, si dating Vice President Leni Robredo, was very open to seeing her, or kailangan ho ba itong common friend na sinasabi ninyo ay was pushing the envelope na magkita sila? Kumbaga, pinilit ho ba siya o talagang the former Vice President was very open to seeing the current Vice President? Ayon po sa nagchika sa atin at doon po sa totoo lang Extreme FB, ang sabi po sa akin, etong si BP Sara daw, tanghali pa lang gusto nang makita si BP Leni. Kaya lang hindi nga po siya pinagbibigyan ng oras ni BP Leni. Kaya po pinipilit niya talaga na mag-usap sila. Kaya halos maggagabi na nung harapin siya ni BP Leni. Ay, nako, wag niyo nang anuhin yan. Talagang itong si BP Sara may kailangan. Yan si Sara. Kapag may kailangan, dadayuhin. Katulad ng ginawa niya kay Speaker Martin Romualdez, may kailangan siya noon kay Romualdez Kaya dinadayo pa niya. Ngayon, ang dinadayo niya na, si BP Leni, bakit? Palubog na bangka ni Digong, palubog na bangka ng mga Duterte, lubog na ang kanilang mga political na karir. Kaya nga po sila dyan. Ay, naku po. Well, yung conversation was basically, papunta na kami sa bahay mo. So, si VP Leni naman has been very, very hospitable sa lahat ng mga dumadalaw at nagte-take ng oras para dumalaw sa kanya sa Naga. So obviously, nung sinabihan siya na papunta na sa kanilang bahay, talaga namang winelcome niya. Gano'n naman talaga si So wala pong si siguro, Leni. maganda pong malaman, wala pong pilitan na nangyari. Well, I don't think naman nagkaroon ng pilitan, di ba? Walang pilitan. Kung sa aspeto ng tagapagsalita na ito, si Barry Gutierrez. Pero, di ba, doon sa mga tao na nakakaalam kung ano ang nangyari,
Aba, ito nga daw si Sara Duterte, tanghali pa lang, atat na atat ng makaharap si BP Leni. Syempre, hindi alam ni Barry Gutierrez yun. Hindi alam ni BP Leni yun, na tanghali pa lang, atat na itong si Sara. Kaya hindi nila alam kung ano yung nangyayari behind the scenes. Pero obviously, at that point, kung sabihan ka na papunta na kami sa bahay mo, ano pa ang option ni BP Leni? Alam ka naman sabihin niyang, huwag kayong tumuloy. Di ba? So nung nalaman niya na papunta na sa kanyang bahay, di naganda na siya para i-welcome nga. Yun. No choice na. Pupuntahan ka na sa bahay eh. Di ba? Pinuntahan sa opisina, wala. Pinuntahan sa bahay, wala. Tapos ngayon, syempre, mapipilitan na talaga si BP Lening pumunta kasi siya naman ang magmumukhang bastos dyan. Kung hindi niya harapin, pinuntahan na sa bahay eh. At nagkaroon naman sila ng maayos na usapan pagkatapos nun. Frankly, sir, nagdalawang isip ho ba si dating Vice President? Well, I wouldn't know. Diba? I'm sure aware siya nung context, nung yung current political context at anong maaaring lumakas. Pero at the same time, tingin ko, si BP Leni more than anything else ay isang tao na who takes her responsibility of being a good host seriously. Lalo na. Di ba alam naman ni yan yung sinasabi ko. Hindi makakalimutan ni BP Leni yung ginawa sa kanya ni Sara. Pagsalita ka ba naman, nakikipagrelasyon ka sa may asawa, fake BP ka, wala kang integridad, sinungaling ka, sus Mariosep. Ano ba akala ni Sara Duterte, lahat ng nakakarap niya, kaya niyang paluhurin? Naku, malabo siya dyan. During yung festival na madaming dumadalaw. So, sa tingin ko, kung ano man ang kanyang mga naiisip na posibleng maging implikasyon nito, nag-take yun ng backseat dun sa pangangailangan na maging hospitable. Diba? Kung ikaw ay merong bisita, lalo na kung yung bisita na yun ay Vice Presidente ng Pilipinas. Opo. Yung tanong ko po sa inyo kanina, meron ho kasing ulat sa politico.com na umano, tumanggi daw si dating VP Robredo, pero nagpilit daw si VP Sara? Well, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Huli ka, natawa, di ba? Red Summer Storm. Ayun, natawa si Barry Rodriguez. Hindi ka agad makakibo si Barry, natawa. Ayun nga po dun sa isang nagchuchu sa akin na taga Bicol. Sasabihin ko na, taga Bicol ang nagchuchu sa akin. Hindi na ako magla-live dapat ngayong gabi. Napalive ako dahil dyan sa chinuchu sa akin. Hindi ko nga alam tong issue na to. Bakit? Nakahiga na ako. Pagkakain ng hapunan. Nung kumain po ako hapunan, nabusog. Alam niyo naman ang patabaing baboy. Para akong alam niyo, parang hinihila ako ng higaan. Matulog ka na. Pumasok ako sa kwarto namin. Ang lamig. Parang alam niyo, parang hinihila ako ng kama, matulog ka na, naka-dim light pa. Ngayon, nung nagtingin-tingin ako sa cellphone, nakita ko, may nag-chat sa akin from Bicol, kaibigan natin, tropa natin dyan sa Bicol. Sabi nga, Kuya Mac, merong scoop, si Sara Duterte ay nagpunta rito sa amin sa Naga. At pinipilit si BP Leni na makipagkita, makipag-usap at mukhang meron daw kailangan. Kala nyo kaya itong si Sara, ako na po ang nagpapatotoo sa inyo. Hindi yan pupunta kay BP Leni kung walang kailangan. Bakit? Noon nga si House Speaker Martin Romualdez, pinuntahan niya sa isang lugar sa Visayas, nakamotor lang. Ang layo ng binyahe niya, nagmotor lang si BP Sara para mapuntahan lang si House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo, ngayon, ano ginagawa niya kay House Speaker Martin Romualdez? Sinisiraan niya. Kita nyo, etong si PBBM. Ano sabi ni Sara Duterte?
Hindi ko yan kaibigan. Hindi kami magkaibigan. Samantalang nung panahon ng kampanyahan, kulang na lang halikan mo puwet ni PBBM. Ngayon sasabihin mo hindi kayo magkaibigan, 'di ba? Sino niloko ni Sara? Sarili niya. Before, ang alam ko lang ay yung actual meeting mismo and how it was arranged. At yun nga, gaya ng sinabi ko, nung she was informed about the meeting na nangyari, papunta na sa kanilang bahay. So, hindi ko alam kung ano pa ang mga nangyari before, kung meron lang ganyan. And after the meeting, Attorney Barry, how would the former Vice President describe the meeting? Well, nung una kami nag-kausap, medyo nagulat siya, obviously. But at the same time, sabi naman niya, Nagulat. 'Di ba? Nagulat. Nandun na yung word nagulat. Abay, sino ba naman hindi magugulat niyan? Puntahan ka ba naman ng Vice Presidente na dati kang tinawag na fake BP at nakikipagrelasyon ka daw sa may asawa? Abay, sino ba naman hindi magugulat niyan? 'Di ba? wala naman kami napag-usapan, di ba? Puro mga pleasant treats lang, update sa pamilya, etc. So, yun. Ako, tingin ko, he really took it as nothing more than being a gracious host sa isang tao na dumalaw, lalo na sa panahon nga ng piyesta. And because you were the former spokesperson, kayo ho pa bang spokesperson ngayon, sir? Well, wala nang spokesperson si Pipi Lenny ngayon, hindi naman sa Vice President, di ba? Hindi, oo nga po, pero tatakbo ho siya, hindi ba? I guess I just wanted to ask you, if this had come up, no, at kayo po yung official spokesperson, would you have encouraged this? Well, sa akin, at that point, kung nando na mismo, di ba? Tapos sinasabi na pupunta sa iyo, I don't think she had a choice, di ba? At that stage. Gaya, sabi ko kanina, di ba? More than anything else, beyond any considerations of ano yung magiging spekulasyon, then obviously, conscious naman kami doon. Sa dulo, kailangan niyang maging magandang host, di ba? Tingin ko, yun yung nag-prevail. Okay. And, yeah. Attorney, isa na lang po, napag-usapan Sure. mo ba ang politika kahit na po pahapyaw? Sa kwento niya sa akin, wala silang pinag-usapan tungkol sa politika. Ngayon, hindi ko alam kung ang ibig sabihin nun, absolutely walang pinag-usapan o kumbaga in passing lang na pag-usapan. Pero ang sabi niya, ang pinag-usapan nila mas personal, di ba? Hindi sila nag-discuss tungkol sa any political plans or anything like that. So ako, I will take that as di ba, what she said. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni former Vice President Leni Robredo. Alam niyo, sa totoo lang, lutang na lutang ang Vice President. Lutang na lutang ang pagiging professional at pagiging mabuting tao ni BP Leni. Ito yung sinasabi ni Sara Duterte na walang integridad at sinungaling daw. Wag daw magsasalita or makikipag-usap tungkol sa honesty dito kaya BP Leni. At ito daw ay isang fake BP, pero nilamon lahat ni Sara Duterte ang mga salita na niya yan. Nilamon niya at pinuntahan niya etong si BP Leni, di ba? Dante Reyes hindi lang makapalang mukha, optimistic ba tawag doon? O ano ba tawag diyan? May word diyan sa yung mga magaling magpanggap, mapagbalat kayo na kunwari mabait, di ba? Pero behind the back, pagtalikod mo, may sasabihin sa yung hindi maganda. Ang kapal ni Sara Duterte, sabi ni Kuya Hakim Manonggiring. Kala ko matutulog ka na, Kuya. Shoutout sa'yo, Kuya. Thank you, Ate Corazon Duyugan nandyan pa. Ang daming drama ni Sara, sabi ni Tiburcio. Yun, oportunista. Diba? Deodito Docena. Salamat po, Kuya Deodito Docena. Ayan. Okay, sabi ni Kuya Pogi, professional po si BP Robredo. Kaya nga po, 'di ba? Litaw na litaw ang pagiging professional niya. Malayong-malayo sa isang Sara Duterte.
Okay, Brenda Barton, in my opinion, may intention si Sara for her to visit Miss Lenny. Yes po, merong intention man siguro si BP Lenny, pero mas malaki ang intention ni BP Sara. Bakit? Siya ang dumayo. Si Bunyog, party list ba yan, Boss Mac? Ewan ko po, sino ba yon? Si Barry Gutierrez po yun, Bunyog po ba yun? Kakahiya siya, no, Ate Course, di ba? O straightforward itong si Pinky Web, kaya maganda ang usapan. Yon, Pinky Web! Ayun, no, si Pinky Web. Okay. Red Summer Storm, tama ka, Boss Mac. Tumanggi daw talaga si BP Lenny na makipag-meeting, pero sinadya na siya mismo, kaya wala na siyang magagawa. Ikaw ba naman, tinawag kang fake BP, hindi mo yan tatanggihan? Diba? Ate Course, pagkakampihan si Lenny kay Sara, mga supporter niya, kukuyugin siya. Ayaw nila kay Sara. Tama po. Papa Ram, akala niya makukuha niya ang kakamping sa moves niya na yan. Di niya alam, sinusumpa ng mga Duterte ng mga kakamping. Tama po. Diba? Ano yan eh? Mga ano tong si Sara, manggagagit, diba? Alam niyo yan, mahilig yan magpa-victim effect, bait-baitan, di ba? Alam niyo ngayong napanood ko ulit yung mga statement niya, yung mga pahayag niya, na i-play natin ulit dito sa ating balita, di ba? Mga nakaraang balita, alam niyo, hindi nag-iba ang style ni Sara. Hindi nag-iba. Kung ano yung style niya noon ng pagsasalita, paninira, walang basehan na mga pamimintang, ganon pa rin ngayon si Sara, hindi nag-iba. Kaya nako, mag-isip-isip po kayo, mga sumusuporta dyan kay Sara Duterte. Baka sa susunod, kayo nasasagpangin yan. Ngayon, punta naman po natin itong nangyayari dito po sa PDP laban. Tsak na maraming chicks daw doon. Marami chicks doon nandun si Digong hindi kaya may pastoral doon padala ni Kibulok? Hindi kaya? Tingin nyo, meron kayang pastoral doon padala ni Kibulok? Kasi katulad niyan, 'di ba? Ang alam natin ayon sa balita, si Kibulok ay nagbibigay ng mga babae dito kay Digong. Naku po, matindi yan pag ganyan, di ba? Talagang ano yan, talagang meron pala talagang katarantaduan taglay ito. Eto po yun